Mahigit 40 bagong uri ng langgam ang natuklasan sa kagubatan ng bundok ng Isarog sa lalawigan ng Camarines Sur. Patunay daw yan na talagang tinatawag na biodiversity hotspot ang Pilipinas. Todo suporta naman sa pangangalaga sa mga langgam ang kapuso internet sensation na si Mikey Bustos. Lingid sa kaalaman naman namin, isa palang eksperto sa mga langgam si Mikey. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa isang reforested area sa may Mount Isarog sa Camarines Sur, nadiskubre ng mga Filipino at dayuhang researcher mula sa Palawan State University at Harvard University ang mga bagong uri ng langgam. Mahigit 40 iba't ibang bagong uri ng langgam ang natagpuan doon. Ang special sa kanila is first they look ordinary and they look like the ants that we already know. Turns out they are mimics of those ants we already know. So kamukha lang sila pero hindi sila yun. Ang insects ay ngayon pa lang napag-aaralan, marami pa tayong sikreto na hindi pa natin natutuklasan. May 300 genera o uri ng mga langgam sa buong mundo. Sa Madagascar na kilalang biodiversity hotspot, may 46 na genre lang ng langgam ang nadiskubre matapos nilang hanapin ang mga ito sa buong bansa nila. Dito sa Pilipinas, mahigit 70 na ang genera ng langgam na nadidiskubre sa pag-uumpisa pa lang ng paghahanap. Sa ngayon, nasa 92 na ang genera dito sa Pilipinas. Kakaiba raw ito para sa isang maliit na bansa. At kung ikukumpara nga, ay doble na daw ito ng bilang sa kilalang biodiversity hotspot na Madagascar. Dito lang daw sa Pilipinas matatagpuan ang mga langgam na ito. Malaki raw ang naitutulong ng mga langgam sa ecosystem. Kaya naman ang kapuso YouTube sensation na si Mikey Bustos, todo suporta sa conservation ng mga ito. Lingid sa kaalaman ng marami, isang amateur myrmecologist o ant expert si Mikey. I was 5 years old, I would go to the backyard and turn over the rocks and my mom would be like, "Ay, that's dirty." And I'd be like, "I don't care." I'd play with the ants. Ants are super important kasi they're decomposers, they're predators. A lot of plants depend on ants for pollination. Ngunit nanganganib na maubos kaagad ang mga langgam na ito nakakadiskubre pa lang. Patuloy kasi ang pagputol ng puno sa mga kagubatan kung saan sila naninirahan. To care for ants in the wild, you have to care for the environment. Ants require plants and other animals for food, for shelter, and nutrients. Sa ngayon, it's still in its infancy. Very few people are interested in studying ants. Since the 1900s, early 1900s, napag-aaralan na yung mga langgam ng Pilipinas pero paunti-unti. Sa ngayon, wala pang kumpletong pag-aaral ng mga langgam sa Pilipinas na tinatayang aabot sa 1,000 uri. Kaya tumaasa ang mga siyentipiko na ma-prioritize ng gobyerno ang pag-aaral sa mga ito. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras.